Welcome to our channel and welcome to another stock analysis. Sa mga bago sa ating channel, I am doing technical analysis and I am using the weekly chart sa timeline ng chart ko. And sa video natin today, I have selected 5 stocks na i-analyze natin. And before we proceed sa limang stocks natin for analysis, tignan muna natin yung overall market or itong PSEI index muna natin. So, from 6,400 level ito, bumaba si PSEI sa 6,300 level. Candles are above the moving averages, indicating na bullish yung direction. Although, need pa rin natin na makita mag-switch itong mga moving averages natin so it could better strengthen the confirmation yung ng direction ng index natin. Meaning itong 20-day average makita natin siya na mapunta dito sa above ng 50-day moving average. So yun, mag-switch sila ng placement. And para sa resistance natin, we can safely say na around dito sa 6,500 to 6,600 level yung resistance level natin. And if we will look at the candle formation from the previous week movement na then ayan dito 6,600, 500 to 6,600 around this area. Yan itong area na 'to. Then we can initially plot our short-term support naman, um, dito sa banda sa 50-day moving average natin. Ito yung magiging short-term support natin, 'tong 50-day moving average line natin. Which is around the 6,193 or around 6,200. And then tingnan natin next week if magkakaroon ng pag-bounce ng market natin or magkakaroon ng continuation na bumaba ulit and i-touch niya ulit itong 50-day moving average support level natin. Let us proceed with the stocks natin for analysis for this video. First on our list is Shell PH, requested stocks to sa comments natin. So Shell PH. Shell closed at 11.10. So matagal-tagal din yung bearish move ni Shell from if we will take a look dun sa chart formation niya from 2022. Yan, tuloy-tuloy na bumababa lang siya. Dito nag-attempt siya na tumaas ulit pero naumpog lang siya dito sa moving average natin, sa 50-day moving average, then bumaba ulit. And tuloy-tuloy yung pagbaba ni Shell up until around this last quarter ng 2025, around October. And nagkaroon ng attempt to reverse or magkaroon ng uptrend move ulit. So, nagkaroon siya ng, then nagkaroon ng switch ng mga moving averages nito. Yung 20-day moving average natin napunta siya sa taas ng 50-day moving average. Yan, ito kasi yung signal confirmation na magkakaroon na ng strong reversal ng movement ng stock. So, yun nga yung nangyari. Yan, nagtuloy-tuloy yung pagtaas ni Shell. So, currently, si Shell PH is nandun siya sa around the resistance levels niya. Yan, ito kasi meron siyang resistance dito. Ayan. So, dito natin mapo-plot yung resistance niya. Currently, yon ini-expect natin na magkaroon muna siya ng slowdown dito sa area or level na 'to. In the coming weeks, yun magkakaroon muna ng consolidation and yun bago niya mag-attempt nung higher move ulit or i-break out niya 'tong area or level na 'to. Then possible na magiging susunod na resistance is around this 14 peso level. Kung titignan natin yung chart natin, dito natin, puwedeng i-plot yun. Kasi nagkaroon ng mahaba-habang
resistance or consolidation dito. So, possibly 'yan dito yung susunod na resistance niya, 14.10. Next on our list is nickel. Nickel Asia naman. Nickel Asia, halos similar din siya ng nangyari kay Shell. Around if you will check the left side ng chart natin, makikita natin na around 2023, yan dito, around dito nagsimula na siyang bumaba yung stocks niya. Nagte-trend yan, nag-attempt siya dito na tumaas pero yun bumaba ulit, nagkaroon ulit ng attempt and yun ni-respect yung 50-day moving average, nagtuloy-tuloy ulit siyang bumaba. Up until around 2025, around third quarter din, almost third quarter ng 2025 nagkaroon ng attempt to move, um, upward or magkaroon ng reversal from downtrend magiging uptrend na siya. So, at by this point naman around October 2025 'yan nagkaroon na rin ng switch nung 20-day moving average, 50-day moving average na signaling na mas malakas na yung direction niya towards moving upward or uptrend, ayan. So, currently si nickel, gusto ko 'tong makita na magkaroon din ng consolidation muna bago siya magkaroon ng continuation above sa around dito sa level na 'to. Kasi dito makikita natin kung i-check natin yung chart niya dito is dito yung magiging support niya before na magiging resistance natin. So, nandito siya. So, magkakaroon muna ng consolidation dito before attempting to break out. And ang possible na susunod na resistance niya is around this 5.48. Bali itong big chart na 'to, itong big, price area na 'to is your supposedly yun na magiging resistance ni nickel before siya mag-attempt ng continuation ng uptrend niya. Lalo na kung malakas talaga si nickel. Next on our list is AP, Voites Power. Another uptrend stock. So, nagre-resist naman siya around this 44 peso level yan kasi meron siyang mga resistance dito. Yan, every time na, napupunta siya sa level na 'to bumabaw. And nag-attempt din siya multiple attempts na tumaas dito pero every attempt yun bumababa siya ulit. Same as this one, bumababa. So, kung titingnan naman natin yung direction ng moving average niya, pataas naman din. So, we expect na magkaroon ng consolidation dito before niya i-attempt na i-breakout niya dito. Then once na ma-breakout na dito, we expect na around this 49 pesos yung susunod na resistance. Nakuha natin 'to kung titignan natin yung nangyari before. So, mag-move tayo dito and titingnan natin kung ano yung possible na susunod na resistance level. So, makita natin dito around 2016, 'yan nagkaroon ng resistance dito sa price level na 'to. So, possibly magiging resistance niya is around this 49 peso. Next on our list is Costco. So, something to watch naman si Costco kasi kagagaling lang niya dito sa, baba ng 20-day moving average natin. So, magandang entry point 'to, if you are trying to trade si Costco. Kasi galing lang siya dito sa 20-day moving average and nabutas yung 20-day moving average and currently nagkakaroon ng consolidation. And yun, mukha namang upward yung movement niya kasi yung 20-day moving average natin is above the 50-day moving average, signifying na uptrend yung direction nung
stock na ito. So, puwede initially siya magkaroon ng resistance around the ₱8 level or dito, 'yan kasi dito natin makita na may resistance mga 'yan, almost 8 or 7.91, 'yan. 'Pag nag-attempt siya na tumaas 'yan magkakaroon muna ng resistance dito na puwede niyang i-break or ito yung pinaka-key level niya na kailangan niyang i-break. So, kailangan natin bantayan yung stock na 'to if magkakaroon ng breakout dito sa key level area na 'to. Then possible 'pag na-break na niya 'to, ang susunod na resistance would be around the 8.62 pa natin siya nakuha. And 'pag minove natin ulit yung chart natin, makikita natin na ito yung nagkaroon ng resistance dito sa area na 'to, around this area. So, 8.50, 8.50 to 8.60, possible na puwedeng maging susunod na resistance niya or you could also use this as your target price kung short term trading lang naman yung gagawin niyo. Entry then exit, buy and sell. Next on our list, last on our list is GTCap. So, technically, we can spot na nagkakaroon na siya ng triple top si GTCap yan kasi everytime na napunta siya dito sa around 725 price level or price area, nagkakaroon ng resistance yan. Nag-attempt siya dito, bumaba, then nag-attempt siya ulit, bumaba, then nag-attempt siya ulit dito, almost, isa sa 725, then yun bumaba ulit siya. Everytime na nag-a-attempt siya sa 725 area, hindi niya 'to nabubutas. So, nauuntog siya palagi. Then makikita naman natin nagsu-support siya dito sa 464. Then yung support niya would be around here, 470. And so yun, if you would like to trade this yun aggressively na gusto mo na mag-enter dito, and puwede ka mag-enter dito then set your initial target price around is 725. Then 'pag na-breakout naman 'to, you could attempt to add more shares, then mag-set ka ng another target price. So, if you will set another target price, maybe you can plot the next target price around this level area kasi dito nagkaroon ng support. So, we could support turn to resistance itong key level na 'to, around 837 yan. Additional shares dito then target would be around 837 kung magbe-breakout siya dito. Or otherwise yan 'pag nag-ano, puwede magkaroon ng, resistance naman dito, hindi siya magtutuloy. So, that's it for today's stock analysis video. If may questions kayo, drop nyo lang sa comment or if may request kayo, puwede natin siyang isama sa susunod na video natin. Ayun lamang, thank you for watching and see you sa susunod na video natin.